dito. Bayan. Si Don sa Divine Word. Ay, Don. Sa isang pambihirang pagkakataon, nakasama ng No Holds Barred Team ang ilan sa mga prominenteng tagapagbalita sa bansa noong ika-22 ng Abril sa bayan ng Puerto Galera. Umaga ng nasabing araw nang salubungin ng No Holds Barred at mga opisyalis ng Puerto Galera Business and Tourism Enterprises Association o PGBTEA, sina DZMM Radyo Patrol 48 Noel Alamar at TV Patrol Team sa pangunguna ni Kabayan Noli de Castro. Layunin ng pagbisita ang pagdodokumento ng di umano'y mga problemang maidudulot sa kalikasan at sa mga katutubong mangyan ng ginagawang sanitary landfill sa bayan ng Puerto Galera. Kaagad tumungo ang grupo sa Sitio Lapantay, Barangay Villaflor upang bisitahin ang lokasyon ng nasabing proyekto at kumustahin ang mga katutubong iraya mangyan na nakatira sa lugar. Sa bungad pa lang ng daan patungo sa lokasyon, nakausap na ni Kabayan ang mayor ng tribong Iraya Mangyan na si Ginoong Elias Lim tawagin at kinumusta nito ang kanilang sitwasyon. Maklayan. Ariyo, para ho yung akong... Ayan sila. Ariyo, sityo po na lang. Sila hindi dito nakatira. Dito ho sila nakatira. Doon sa Lapantay. Kapantay? Oo, doon sa Lapantay. So, naglalakad kayo? Ha? Dito? Oo, naglalakad kami araw. Pagdating sa tuktok ng bundok, nagpasya ang grupo na lakarin na lamang patungo sa eksaktong lokasyon ng proyekto sa kadahilanang madulas at malambot ang daan pababa. Siniyasat din ng grupo ang lugar na pagtatapunan ng basura. Nakita dito ang maraming puno ng niyog at ilan pang mga puno na maaaring putulin kapag tuluyang naisagawa ang proyekto. Mapapansin din ang maliit na sapa na ayon sa ilang mga taga roon ay dumadaloy ang tubig patungo sa kilalang Camarao Falls. Matapos ang mahigit kalahating oras ng pagdodokumento, tumuloy ang grupo sa pag-akyat sa matarik at masukal na daan sa gilid ng bundok. Makailang beses pa kaming tumigil upang magpahinga at kausapin ang ilang mga mangyang nakakasalubong namin. Oh, nag-meeting pala kayo. Nag-meeting ho, hindi kami. Noong ikalabing isa ng Abril. Oh, ba't hindi kayo pumunta? Alas 10 ng umaga. Kami po pipilitin na doon sa pagkaan. Narating namin ang Lapantay Mangyan School pagkatapos ng mahigit isang oras na pagtahak sa matarik at mabatong daan. Sa taas, tanaw na tanaw namin ang malawak na kagubatan at kabundukan na nagpapatunay ng ganda ng lugar at patuloy na napapangalagaan ang yamang ito. Agad namang nagsilapitan ang mga kasapi ng komunidad na nakapansin ng aming pagdating. Ayon sa tala, may mahigit kumulang 47 pamilya ng Iraya Mangyan ang naninirahan sa lugar na pagtatapunan ng basura ng Puerto Galera. Baka sa mga mukha ng mga batang mangyan ang kasiyahan sa pagtanggap nila ng mga school supplies mula kay Kabayan. Mahigit 35 mag-aaral ng Lapantay Mangyan School ang nakatanggap ng mga handog na bag at gamit pang eskwela mula sa grupo ng ABS-CBN. Nagkaroon din ng pagkakataon na makausap ng grupo ang mga nakatatanda sa komunidad at napakinggan namin ang ilan sa kanilang mga hinaing sa magiging epekto ng proyekto sa kanilang kabuhayan. Kung mga katutubo, ay tulungan po dito sa aming pamayanan ng Lapantay. Kami po ay sinasabi po ng mga Tagalog na kanila daw po lupa ito. Samantalang hindi po namin sila nakikita. Kung hindi ngayon lamang po sila dumating. Kami po matagal na dito, hindi po namin sila nakikita. Ngayon lang po sila sumilpot na parang kabuti na ito daw po yung kanila. Na ang dala-dala po nila ay papel. Hindi po namin alam yung papel na yan. Ang alam po namin ito'y amin. Dito na po kami iniwan ng aming mga magulang at mga mahal sa buhay. Ang libingan ay nasa aming pong lugar na ito. Ang nais ko po, kami po naman ay matulungan niya upang wag po naman kami maipektuhan sa mga proyektong ilalagay ni Mayor Tulog. At kauna-unahan po, ako rin ho ay nananawagan kay Kabayan po. Siguro po ay hanggang dito na lang po.
Binisita rin namin ang lugar kung saan ire-relocate ang mga mangyan oras sa tuluyan ng isagawa ang proyektong Municipal Sanitary Landfill ng bayan ng Puerto Galera. Matapos ang halos 3 oras na pagtigil sa sitio Lapantay, nagsimula nang bumaba ang grupo ng No Holds Barred, DZMM at ABS-CBN. Muli naming dinaanan ang madulas at maputik na daan. Ganun din ang siyam na raang metro ng konkretong kalsada. Kung mas mahirap umakyat, mas mahirap bumaba mula sa lokasyon ng basurahan dahil sa tarik ng kalsada dito. Samantala nagpatuloy naman ang grupo sa Tamaraw Falls upang masilip ang di umano'y magiging epekto ng proyekto sa tubig na bumabagsak mula sa talon. Hapon naman ang nasabing araw ng aming makapanayam ang alkalde ng bayan ng Puerto Galera na si Dr. Hubert Christopher A. Dolor na nagbigay ng kanyang mga kasagutan sa mga katanungang may kinalaman sa proyektong basurahan ng bayan. Meron din mga kaming hawak ng mga yung kanilang mga firma na bayad naman sila. Ito yung amount na makukuha nila, ito yung ang gusto nga nila, pera ang ibibigay. Ako hindi pumayag na pera. Kasi mawala yung pera, ang sabi ko, ibibigay namin yan sa inyo, materials, para talagang kakabit nyo. Tapos yung contamination, sir, di ba pinaka-categorically, hindi na mo kanina magkakaroon ng pero may nasilip sila na trinace kasi nila yung tubig kanina hanggang waterfalls. So paano ang bala? Hindi mangyayari yun. Kasi nga, alam mo yung mga technology ngayon, na yung lining na ginagamit nila, hindi naman nagtito lang seepage yun. Plus bukod dun sa lining, meron pa yung place, yung pangbaw. So, bago pa ulit dumating din dun sa lining, salang-salanin yung clay na wala pagdating dito, kunting-kunting na lang yan. Tapos yan, dadalhin pa doon sa pinakang treatment plant, treatment area, doon i-treat pa ulit yan. You know naman the process, technology of treatment. Saka pa lang ulit yan ilalabas, pero actually hindi yan ilalabas doon kasi gagamitin yan din sa taas. I-reuse din yung tubig doon para doon sa kakalaman, pagbilig ng mga doon. So, na-transfer sa amin ng titulo. So in good faith, binili siya ni municipal government kasi valid yung legal. Valid and legal, yung mga documents, yung transfer of title, certificate of citizen, certificate of transfer title sa kanila. Ito ay valid, okay. Pero sa consultation nyo, sir, walang lumabas na ganyan titulo. Actually, even reklamo wala. We have barangay resolutions, interposing no objection, both barangay, lahat dumaan niya sa tamang proseso, may PCC yan, may sa MGP, okay yan, lahat. After all, sa NTFO din, napaka-stiff niyan. Siyempre, hindi yan papayag mga yan kung may problema ang project. Doon naman sa sinasabing pera, wala kaming pera, wala sa amin ang pera, nasa kanila ang pera. Kasi progress billing lang. Kung ano yung accomplishments ng contractor, kung ano yung nagawa nila, sila ang mag-build doon, pera sila. Wala akong hold doon. Last point siguro, sir, yung advantage versus disadvantage ng project. Actually, hindi natin tinitingnan sa disadvantage Kasi all the while talaga kailangan natin ng project. Kung hindi tayo gagawa ng project, saan matandali ng basura? Pangalawa, dito nakalagay sa ating comprehensive land use plan, na-identify na natin saan mo gagawin ang bawat proyekto. So, ito talaga very advantageous una. Doon pa lang sa dinaanan ng lupa, kasi yung market value ng kanilang mga lupa. Plus, nagkaroon tayo ng kasada para sa kanilang mga agriculture products na madali nilang maibababa. Pangatlo, ito isang tourist attraction kasi I will guarantee that this will be one of the best practices na ginagawa ng isang lokal na pamahalaan. So, these are all advantages actually. If we will only try to understand. With less than a year in office, kaya ba ito matapos? Oo naman. Without delays. But I do not know kung how will you call it, yung mga ganitong nangyayari. I will never surrender the interest of the town. I will continue pushing, protecting, explaining all that, beneficial para sa bayan ito. And I am fully mandated by Republic Act 9003.
Abangan ang mga kontrobersiya sa likod ng Puerto Galera Municipal Sanitation Landfill sa pagdodokumento ng Kabayan Special Patrol sa susunod na linggo sa programang TV Patrol ng ABS-CBN. Kasama sina Kiara Zaira Chavez, Carl R.B. Barcelona at Noel Salbon, ako si Don Calda para sa Knowles Bart.